Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So in 33, Babu man aksama ala akhihi liyuftirah fit tatawu'i. Yung kabanata tungkol sa pagpapatigil sa isang kapatid sa pag-aayuno. Pero syempre ito applicable lang ito sa voluntary na fasting, mga sunna na fasting. Bawa merong brother, fasting siya tapos pakakainin mo, imbitahan mong kumain, ganun. So pwede ba yun? So ito yung nilinaw sa hadith nito. Sa iniulat ni Abu Juhayfa, sa akan Nabi sallallahu alaihi wasallam bayna Salman wa Abi Darda. So sabi niya, yung sa Madina kasi, yung sinasabi dito na akha o taakhi, di ba nang lumipat yung mga muhajir patungong Madina, pinagpartner ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung muhajir tsaka ansar. Kumbaga naging magkapatid na sila kumbaga. Na sabi pa ng mga scholar, nangyari ito bago pa man maisabatas yung pagpapamana na dapat talaga kamag-anak yung pamamanahan. So dito sa taakhi na ito na nangyari, yung pagiging magkapatid nila. Sukdulan na yung muhajir magmamana sa ansar o yung ansar magmamana sa muhajir. So ganun katindi yung kapatiran nila. Dito pa ngayon may mga kwento, di ba, yung bawa yung ansar. Kasi walang dala yung mga muhajir talaga nung dumating sila ng Madina. Wala talaga silang dala. So hinati nung ansar yung kanyang yaman, binigay doon sa muhajir. Tapos yung may ansar pa, dalawa yung kanyang asawa, sabi niya i-divorce niya yung isa para maging asawa ng muhajir at iba pa mga katulad nun. Ito yung tinutukoy dito. Na ginawang magkapatid ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sina Salman at Abu Darda. Wazara Salman Abu Darda. Dumalaw daw si Salman kay Abu Darda. Faraa Darda mutabaddilatun. So nandun daw si Darda doon sa bahay nila na kumbaga yung damit niya, natatakpan naman yung katawan niya pero lumang-luma na yung damit niya. Kumbaga, lumang-luma na. Faqala laha, masya'no ka? So nagtanong sa kanya si Salman, anong nangyari sa'yo? Ba't ganyan yung suot mo? Qalat, ako ka Abu Darda, laysa lahu hajatun fid dunya. Si Abu Darda daw ay walang pangangailangan sa dunya. Kaya ganun yung damit nila. Sapat lang na matakpan yung kanilang katawan. Hindi nila kailangan na kumbaga magsuot ng magandang pananamit. Faja'a Abu Darda. At dumating si Abu Darda. Fasana alahu ta'aman. At gumawa ng pagkain si Abu Darda. Faqala kul. Sabi ni Abu Darda, kumain ka. Sabi ni Salman, fa inni saim, nagpapasting ako. Sabi ni Abu Darda, ma'ana biakilin hatta ta'kula. Hindi ako kakain hanggat di ka kumakain. Ganun lang sinabi ni Abu Darda. Hindi naman niya kinulit si Salman radiyallahu anhuma. Kala, fa'akala. Sabi ni Abu Juhayfa, so nakita niya na si Salman na kumain. Falamma kana al-laylu, dahaba Abu Darda yakum. Doon din natulog kasi Salman eh. Doon natulog si Salman. So dumating na daw yung gabi, tumayo daw si Abu Darda para magtahajjud. Sabi ni Salman, matulog ka muna. Fanama at natulog si Abu Darda. Tumadahaba yakum, dun sa mabandang kalagitnaan ng gabi, tumayo na naman si Abu Darda. Sabi ni Salman, nam, matulog ka muna. Falamma kana min akhiril layl, qala Salman, kumilan. Fasallaya. At doon sa huling 1/3 na ng gabi,
sinabi ni Salman, tumayo ka na ngayon at nagsala na silang dalawa. Nagsala silang dalawa. Faqala lahu Salman, inna li rabbika alayka haqqan. Tunay na ang iyong Panginoon ay mayroong karapatan sa iyo. Wa li nafsika alayka haqqan. At ang sarili mo ay may karapatan din sa iyo. So yun yung dahilan kung bakit sinabi ni Salman sa kanya na matulog muna siya. At ideally nga, yung tahajjud gagawin sa dulo ng gabi. Sa dulo ng gabi. At kumbaga yung makikita rin natin dito, yung mga sahaba, hindi rin sila nagtatahajjud ng buong gabi. Kumbaga katulad nung ipinangaral ni Salman doon kay Abu Darda. Wali ahlika alayka haqqan. At ang pamilya mo ay meron ding karapatan sa iyo. Fa'ati kulli haqqin haqqahu. Ibigay mo sa bawat isa na merong karapatan ang karapatan nito. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadhakara dalika lahu. Dumating daw, o kumbaga pinuntahan ni Abu Darda si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinabukasan at kinuwenta niya yung nangyari. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sadaqa Salman. So, kumbaga si Abu Darda, di ba, yung pinangaralan ni Salman. Tapos kinuwento ito ni Abu Darda kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tama ang sinabi ni Salman. So tama ang sinabi ni Salman na si Allah may karapatan sa iyo, ang sarili mo may karapatan sa iyo, at ang pamilya mo may karapatan sa iyo. Ibigay mo sa bawat isa sa kanila ang kanilang karapatan. Ito libro ito ng fasting, di ba? Pero syempre, yung unang aral dito, yung unang bahagi ng hadith kasi tungkol sa pagpapatigil sa nagsusunod na fasting. So pwedeng mangyari. Pwede mo nga nyayahan yung nagsusunod na fasting na tumigil sa pagpapasting. At yung nagpapasting ng sunnah, pwede rin tumigil ng pagpapasting. Pwedeng putulin siya anytime. Actually, kahit yung yung utang na Ramadan, ba may utang ka na Ramadan, binabayaran mo ngayong araw. Napadaan si Hasan kay Ahmad. Si Ahmad nagluto ng biryani. Diba? Ang layo mo pa, 1 kilometro ka pa, amoy mo yung biryani. Kaya nainganyo kang kumain. Pwedeng putulin yung bayad na fasting sa Ramadan. Pwede rin yung putulin. Ang hindi talaga pwedeng putulin, yung fasting sa Ramadan. Kasi banal yung araw na yun kumbaga. Yung araw na yun. Kaya hindi mo siya pwedeng puputulin talaga. Magiging kasalanan. At yung hindi pwedeng putulin yung fasting na yung 2 buwan na sunod-sunod. Yun hindi pwedeng putulin. Kasi pag pinutol mo yun, babalik ka sa umpisa. Diba? Bawa si Hasan, fasting 2 buwan sunod-sunod. Pang 59 days na lang na siya, 2 araw na lang sana. Pinutol mo pa, di sayang, balik ka sa umpisa. Kasi dapat 2 sunod-sunod. Kasi Shahrain Mutatabi'in, hindi lang siya sa pagkikipagtalik, kabayaran yung nakapatay ng Muslim, nang hindi niya sinasadya, pwede maging ganun din yung kabayaran niya. Magpapalaya din ng alipin, o magpapasting ng 2 buwan ng sunod-sunod. So ganun din. Hindi siya pwedeng puputulin. Pero yung bayad sa Ramadan, kahit yung fasting ng kafaratul yamin, yung nanumpa ka, di ba, tas hindi mo tinupad, di ba, papasting ka ng 3 araw. So kahit yun, pwede mo yung putulin, kasi pwede mo naman din bayaran sa ibang araw basta 3 araw siya. Hindi rin yun kailangan na 3 araw na sunod-sunod. Hindi kailangan na 3 araw sunod-sunod. Shawwal, ganun din. Pwede mo yung putulin. Lahat ng sunnah na fasting, pwedeng putulin, inshallah. Kahit wajib pa yun na fasting nga din, yung kumbaga wajib na fasting bayad sa Ramadan, pwede rin yung putulin kasi pwede mo pa naman gawin sa ibang araw, inshallah. Ustad, pag may nag-imbita lang, Ustad? Hindi, pwede naman kahit ikaw mismo. Putulin mo, nagutom ka, Pwede nga inshallah.
Asawa mo nagluto ng biryani. O, ganun din. Ikaw, hindi ka naman niya inimbitahan. Kumbaga, gusto mo lang talagang kumain. Kasi mas masarap, inisip mo, mas masarap yung biryani pag bagong luto eh. Kaysa na mamaya ka pang kakain ng iftar. O, hindi kumain ka na ngayon. Pwedeng putulin siya. Mga sunna na fasting. Pwede rin, no? Pwede. Pero dito naman, doon sa pagtanggi, sinasabi ng mga scholar, magbabanggaan naman yung fasting mo na sunna at yung karapatan ng Muslim sa kanyang kapwa Muslim. Di ba 6 yun? Kasama doon yung kapag inanyayahan kang kumain, kumain ka. So sabi ng mga scholar, sa ganung kalagayan, sunna yung fasting mo. Yung pagtugon sa, yun din yung dahilan pala. Yun din yung dahilan na mas mainam tumugon sa pag-imbita ng pagkain. Kasi kumbaga tinutupad mo rin yung kanyang karapatan sa pagkain. Sa paganyaya niya sa pagkain. Yun din isang dahilan. So kahit ano pa yun, yung nilinaw natin. Kahit sunna pa yun na fasting o bayad sa utang na Ramadan, pwede mong putulin, inshallah. Pero tingnan mo rin. Mamaya niyan, 3 araw na lang natitira sa Shaaban. Tapos utang mong Ramadan, 3 araw din. Huwag mo nang putulin. Kasi abutan ka na ng Ramadan na may utang ka pa. Huwag mo nang putulin yun. Ano mo na talaga. Ilaan mo na yung mga araw na yun sa pagpapasting. Ngayon kung meron mga ganong pagkakataon. Kasi minsan may taong ganon mahilig magyaya. Iwasan mo na, huwag ka mo na pakita dun. Susunod, Babu Sawmi Sha'ban. Yung pag-aayuno sa Sha'ban. Ito na yung buwan ng Sha'ban. Pang ano na ba ngayon? Pang-4 na yatang araw ngayon. Pang-5 na. So ngayon Sha'ban. So pwede ba mag-fasting ng Sha'ban? So dito, iniulat ni Aisha radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta nakula la yuftir. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay nag-aayuno ng tuloy-tuloy. Hanggang sa akalain nila na hindi na siya titigil sa pag-aayuno. Wala, sobrang dami, sunod-sunod na araw. Wa yuftiru hatta nakula la yasum. At meron din mga araw na tuloy-tuloy naman siya na hindi nag-ayuno hanggang sa inakala daw nila na hindi siya mag-aayuno. Hindi siya mag-aayuno. Pero bigla siyang nag-aayuno, ganun. May mga araw sunod-sunod yung fasting, bigla siyang tumigil. May mga araw sunod-sunod di siya nag-fasting, tapos bigla siya nag-fasting. Falamma ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin illa Ramadan. Wala raw siyang nakitang anumang buwan na kinumpleto ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang fasting dito, liban na lamang sa Ramadan. Yun lang talaga, yung kinumpleto niya ng fasting. Yun lang. Wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Sha'ban. At hindi raw niya nakita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pinakamaraming fasting ang ginawa dito, liban na lamang sa Sha'ban. Sa Sha'ban siya pinakamaraming fasting na ginawa. Alhamdulillah. So the hadith, iniulat din nito ni Aisha. So meron itong dagdag na nabanggit din yung una, yung nabanggit natin kanina. Tapos ito yung dagdag sa iba pang mga ulat. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kudu minal amali matutikun. Gawin ninyo yung mga gawain na magagawa ninyo ng madali. Kumbaga kung ano yung madaling gawain, yun yung paramihin ninyo. At actually, napakagandang advice nito eh. Halimbawa niyan, di ba? Maraming iba't ibang mga gawain sa Islam. Hindi lahat madali. Fasting mahirap, lalo nang tatrabaho ka. Hajj mahirap kasi kailangan gagastos ka ng pera, maglalaan ka ng oras. Zaka lalo na. Kailangan mayaman ka talaga sa zaka. Kung hindi magagawa yung mga yon, edi gawin mo yung madali para sa'yo. Magparami ka ng sala, magparami ka ng pagbasa ng Quran, mga maliliit na sadaka, at iba pang mga bagay. Iba pang mga bagay. So yun yung tinutukoy dito
ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gawin ninyo kung anong madali para sa inyo na gawin. Fa inna Allaha la yamallu hatta tamallu. Dahil tunay na si Allah, hindi siya naiinip sa paggagantimpala sa inyo hanggang sa kayo ay mainip. Mas mauna kayong mainip sa paggawa ng mabubuting gawain o mayamot o ano pa man maburyo sa paggawa ng mabubuting gawain kaysa kay Allah. Kumbaga, kaya gawin lang natin ng gawin yung mga magagawa natin na kabutihan. Kasi si Allah hindi siya nagsasawa. Mauna tayo magsawa sa paggawa ng mabuti kaysa kay Allah sa paggagantimpala sa mga mabubuti nating gawain. Kaya dito, ginawang sample ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habbus salati ilan nabi sallallahu alaihi wasallam ma duwima alayhi wa in kallat. Ang pinakakamahal-mahal daw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mga sala ay yung palagian na ginagawa. Kahit pa maikli lamang ito o kaunting sala. Kaya mga sunna na sala, okay na paramihin kung meron kang pagkakataon. Hindi mo kailangan na gawin mo siyang mahaba. Bawa yung witir. Di ba? So ito yung pinakakamahal-mahal kay Allah o kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yung palagian na sala, kahit pa konti ito. Wakana idha salla salatan dawama alayhi. Nga kapag siya daw ay nagsakato para ng anumang sala, ay ginagawa niya ito ng madalas. Alhamdulillah. Sumunod, panghuli ngayong araw inshallah. Babu ma yudhakkaru min sawmin nabi sallallahu alaihi wasallam wa iftarihi. Sunod daw ang naobserbahan ng mga sahaba sa fasting at iftar ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siniulat ni Anas radhiyallahu anhu. So si Anas ngay naging katulong ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So nakasama niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina, araw-araw halos. Araw-araw. Waqad su'ila an siyamin nabi sallallahu alaihi wasallam. Tinanong siya tungkol sa fasting ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, sabi ni Anas, ma kuntu uhibbu an arahu minasyahri sa'iman illa ra'aituhu. Sabi niya, kapag gusto daw niya na makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-aayuno, nakikita nga niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-aayuno. Wala muftiran illa ra'aituhu. At kung gusto mo naman niya makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nag-aayuno, ay nakikita nga rin niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nag-aayuno. Ibig sabihin niya dito, madalas niya nga nakikita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nag-aayuno, pero madalas niya rin makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi nag-aayuno. So yung binabalanse niya, hindi siya araw-araw nagpa-fasting. Hindi siya araw-araw na nagpa-fasting. Wala min al-layli ka'iman illa ra'aituhu. Kapag gusto daw niyang makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala sa gabi, nakikita nga niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagsasala sa gabi. Wala na iman illa ra'aituhu. At kung gusto niya makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natutulog, nakikita nga niya na natutulog si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ganito yung pagkakasabi ni Anas, kasi maaring, halimbawa, doon sa sala, maaring gusto niyang sumabay sa sala, kaya gusto niya makita si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magsala para sasabay siya. O kaya gusto niya magpahinga. At nakikita niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na natutulog na rin, kaya natutulog na lang din siya. Kaya ganito yung pagkakasabi niya. So, ibig sabihin, balanse yung buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala masistu jazzatan, wala hariratan alyanu min kafi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At wala raw siyang nahawakan o nahipo na tela na mas banayad pa sa kamay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala siya mimtu
miskatan wala abiratan atyaba raihatun min raihati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. At wala raw siyang naamoy na anumang pabango na mas mabango pa sa amoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So marami sa mga hadith actually tungkol sa mga katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, either iniulat ng mga asawa niya o nito ni Anas. May libro yung nabanggit ko na nung nakaraan. Maganda basahin niyo yun. Maikli lang naman yun, yung Syama'il Muhammadiyah ni Imam At-Tirmidhi. Meron din yun dito, yung libro natin, yung hadith collection. Meron dito Syama'il Muhammadiyah. Kapag may bakante kayong oras, basahin niyo pa isa-isa. Puro yung tungkol sa katangian ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung physical niyang itsura. Gano'ng kahaba yung buhok niya o ano pa man. Ganon. Nag-update pa yata Pero meron dyan, makita nyo doon sa baba. Parang SM yung ano niya, yung kanyang yung icon niya, SM, Syama'il Muhammadiyah. Si Imam At-Tirmidhi nangolekta nun. Kumbaga lahat ng mga hadith na sahih tungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, physical niyang katangian, nandoon. Alhamdulillah. So tutuloy natin iba pa inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.